Amen. So, ang awang timpong tema sa umagang ito ay win the battle over hopelessness. Sino ang nagtagumpay na? Amen. Grabe, no? May nagtatagumpay sa battle. Kasi in every battle ng ating buhay, God is there to give us victory. Amen po ba? So, sino na po ang may victory sa buhay natin ngayon? Amen. So, ang bawat isa ay may victory. Kaya yung hopelessness life ay kaya nating i-overcome through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen po ba? Okay. So, sige po, basahin po natin ang Romans chapter 5, verse 1 to 5. Tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At lagi ko pong sinasabi, pag tayo ay nag-i-start na ng pakinig ng salita ng Diyos, ignore your katabi, sa kanan, sa kaliwa, at sa likuran at sa harapan. Just focus to listen the Word of God and let the Word of God ay mag-sink in sa puso at isipan ng bawat isa. Because this is the one na makapagbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan. Amen po ba? Okay, in verse 1 in Romans chapter 5. Therefore, since we have justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2. Verse 3. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. And verse 5, sabay-sabay po tayo. And hope does not put us to shame, because God's love us has been poured into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Purihin po ang salita ng Diyos at tayo po ay pwede nang umupo at tayo po ay maupo ng relax. Pero wag po kayong matutulog. sit ba kayo relax, sabi nila ganun. Pero wag tayong matutulog. Kasi sayang naman, baka mamaya po pag sinabi kong amen po ba, bigla kang nag-amen, pero iba pala yung i-amen mo. Diba? So, dapat lagi po tayong alive pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, in our introduction, kasi nag-pray na po ako kanina. The Apostle Paul, alam naman po natin ang Book of Romans, sinulatan ni Paul ang Romans Church nung siya ay nakakulong na that time. At dito, ini-encourage ni Paul ang Romans believer kung paano sila magkakaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Then Apostle Paul wrote the book of Romans to unite the Jewish and Gentile Christians in Rome. Kasi nung panahon na yon, nagkakaroon ng problema ang Jewish at ang Gentiles. So pinakita dito ni Paul sa ating pag-aaralan kung ano ang status ng Jewish people and Gentile Christian that time. Kung ito ba ay mas mataas ba ang estado ng Jewish sa pananampalataya at ang Gentile ay mababa, o kung sila ba ay may pantay na pagpapala na tatanggapin sa Diyos. Amen po ba? And then sabi dito in the Gospel, he also wrote this letter to let the Christian in Rome know his plan to travel to spend by way of Rome. Alam naman natin si Paul kung saan talaga siya pumupunta at nagta-travel siya para maibahagi ang salita ng Diyos. In our present time, tayo ay lumalakad sa village para magbahagi ng salita ng Diyos at privilege ng Lord kung tayo ay pumunta sa ibang lugar. Amen po ba? To share the gospel. Because that is God's plan to each every one of us na gamitin tayo to share the gospel. To reach the lost soul. Kasi hindi tayo tinawag ng Lord para dito lang sa loob ng church. Tinawag tayo ng Lord para mag-go and preach the gospel and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey until the last day. So, ang pangako ng Diyos, kasama natin ng Diyos from the first day until the last day ng buhay natin sa mundong ito because
we are going to His place. Amen po ba? Sino ang gusto sa place ng Lord? Okay, so we must to go and preach the gospel. Amen po ba? Sasama ba kayo? Punta tayo sa Davao sa 24. Di ba? Magtuturo na po tayo doon. At tayo po ay mag-uumpisa na magbahagi ng salita ng Diyos kasi tayo po ay patuloy na gagamitin ng Diyos. And I believe each every one of us have a great purpose ng Panginoon na tayo ay gagamitin dito sa pabahay. Wala man tayo dito, babalik tayo ng Panginoon because He have a great purpose sa ating pagpabuhay at He has a great plan sa buhay natin. Amen ba? Let Jesus Christ plan your heart, your life, not yours. Kasi pag si Lord ang nagplano ng buhay mo na meron ka at buhay ko na meron ako, perfect. Amen ba? Nakikita natin. Number 2, He also wanted the church in Rome, of which He has not the one who started it, to become the base of operation from which He could proclaim the gospel in Spain. At alam natin yon, di ba? Nakita na natin yun. Kaya, gano'n na lamang ang pananabik ni Pablo na makarating sa Roma. Kasi gusto niyang maibahagi ang salita ng Diyos. At gusto niya na ma-encourage ang mananampalataya doon sa mga nangyayari. Kasi minsan, kahit tayo dito sa church, may iba-iba tayong thoughts, may iba-iba tayong kaalaman, pero pag tayo ay naturuan, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, dahil iisa lang naman ang dapat nating malaman na si Kristo ay ating Diyos na pinawaliniwalaan at si Kristo ang ating Diyos na tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At si Kristo ang ating ibabahagi kung sino siya sa ating buhay. Amen po ba? At ngayon po, kaya ngayon ay pag-aaralan natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5 and learn to win the battle. Pag-aralan natin na magtagumpay sa battle na meron tayo. Alam niyo po, every day of our life, we have a battle. Sa umaga pa lang, bago tayo pumunta sa church, we have a battle. Amen ba? Kaya pag hindi natin napagtagumpayan yung battle na yon, wala tayo dito ngayon. At kung hindi natin napagtagumpay yung battle na yon, hindi tayo gigising ng maaga. Hindi tayo gagayak, hindi tayo magbibigay ng time kay Lord. Pero salamat, sabihin mo sa sarili mo, nanalo ako ngayon sa battle na ito. Di ba? Kasi nandito ka ngayon. Amen ba? Okay, nakatabi mo yung katabi mo, nakita mo yung love mo, nakita mo yung kinaiinisan mo, nakita mo yung gusto mong tanggapin, di ba? Because every day ng ating buhay, meron tayong battle na dapat ino-overcome. Amen po ba? Lalo na sa relationship ng bawat isa, at higit sa lahat, sa relationship na meron tayo sa ating Panginoon. Okay, sabi dito, ito ngayon ang hinaharap ng maraming tao sa mundo, ang kawalan ng pag-asa dahil sa tila pahirap ng pahirap na kalagayan ng mundo. Pwede ba to? Totoo ba to? Kasi isipin niyo po, trabaho tayo ng trabaho, hindi naman sumusobra yung ating pinaghahanap buhayan. Minsan kulang pa. Lalo na pag wala tayo sa Panginoon, talagang tumatapon at tumatapon yan. Because He said, in Malakay, lahat ng pinagkakaabalahan ng isang tao o ng isang Kristiyano, pagka nawala si Lord, para yung butas yung bulsa mo. Kumbaga sa pagkain na papanis, itatapon mo yung blessing na yon. Pero dahil ayaw mong matapon, ayaw mong mawala, nagbibigay ka ng time para kay Lord. Amen ba? So, ganun ang takbo ng mundong ito ngayon. Kaya kailangan maging aware tayo sa nangyayari sa paligid natin, sa nangyayari sa buhay natin, sa nangyayari sa ating relationship sa Panginoon. Dapat we must aware for everything ng buhay natin. Kasi merong itinuturo sa atin si Lord sa araw-araw ng buhay na meron tayo. Amen po ba? 3 puntos po ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Una, ito ang gusto ng Diyos na makita natin sa buhay ng bawat isa. In verse 1 and 2, God, through faith, has given us access to His grace. Si Jesus Christ ang nagbigay ng access sa iyo sa biyaya ng ating Panginoon. Nagkaroon ka ng access sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng iyong ganda, ng iyong guwapo, ng iyong kataba ang kamukha ko. Di ba? Ng iyong karunungan o ng iyong yaman.
Hindi ka pwedeng magka-access doon kung wala ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Pangalawa, sabi doon sa verse 3-4, at ito ang gustong ipamalay ni Paul sa Church of Romans at sa mga mananampalataya, even the Jewish and the Christian people, ito yung gustong ipamalay ni Paul. In verse 3-4, God, through sufferings, has produced in us a character full of hope. Kaya kung sino man ang nagsasuffer sa panahong ito, financial, physical, or anumang emotion, or anumang bagay na nagsasuffer ka, that will be produced character full of hope sa ating Panginoon. Bakit? Sa lahat ng sufferings na meron ang isang Kristiyano at sa panahon nila Paul noon, dapat ang kanilang karakter ay punong-puno ng pag-asa sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Because they have an access and we have an access to our Lord Jesus. Amen po ba? At doon natin makikita yung kalagahan. And verse 5, na sabi dito, God, through His love, He poured on us the Holy Spirit to overcome hopelessness. Without the Holy Spirit, hindi natin kayang i-overcome ang kawalang pag-asa sa buhay na meron tayo. Pero dahil sa banal na Espiritu na binigay sa atin ng ating Panginoon, na ipinuraut ng ating Panginoon, nandun yung kapangyarihan na ma-overcome ng bawat isa yung walang pag-asa. Grabe, no? Parang pag may nililigawan ka, mukhang wala akong kapag-asa sa aking nililiyag o sa aking iniirog, di ba? O kaya wala akong kapag-asa sa plano na meron ako na ganito yung gawin ko. Pero ang sabi ng Bible, andun ang Espiritu ng Diyos na ibinigay at pinagkaloob sa bawat isa na mananampalataya na ma-overcome yung kawalang pag-asa. Grabe, no? Walang pag-asa. Pero sa atin, lahat ay may pag-asa. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pala ang sufferings na meron ako. Di ba? Hindi pala ako pwedeng mawala ng pag-asa kasi meron akong pananampalataya. Una, may pananampalataya at may access ako sa aking Panginoong Jesucristo at merong binigay sa akin ng aking Panginoon para maano yung acting mas lumago pa yung karakter na meron ako. Ang tanong, kumusta ang karakter natin, mga kapatid? Kumusta ang attitude natin, mga kapatid? Kaya bang i-overcome yan ang sufferings na meron tayo? Because of Jesus Christ and the Holy Spirit na binigay sa atin ng ating Panginoon, walang hindi kayang gawin. Amen po ba? Kayang-kayang gawin dahil nandyan ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Okay, pagbubulay-bulayan po natin ang ating unang puntos sa ating pong talata, verse 1 and 2. Alam niyo po, kung titingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa, nandun yung amazing love ng ating Panginoon. Kaya, amazing love, how could it be? Ano yung kasunod nun? That you're my joy, that you are my King, who died for me. O, di ba? Kumakanta kayo. Ngayon, hindi kayo natutulog kasi kumakanta kayo. Kasi amazing talaga ang Diyos na siya ang nabuhay para sa atin at siya ang namatay para sa atin at siya ang nabuhay para sa atin para magkaroon tayo ng pag-asa. Amen po ba? Okay, letter A. In verse 1, ito po yung sinabi ni Paul. Paul describes the amazing benefit that comes being declared righteous before God. Meron pong sinabi si Paul sa mananampalataya sa Romans at nandun talaga yung declaration doon sa mga yung benefits ng bawat isa sa lahat ng kumilala at tumanggap sa ating Panginoon. Sabi nga, benefit that's come being declared righteous before God by faith in Jesus Christ, dead for our sin. Grabe, no? Walang daan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba na pwedeng magbigay sa atin na to. At ito yung dinideklara ni Paul kung sino si Jesus Christ sa buhay ng mga Jewish and Gentile people at sa buhay ng mga mananampalataya noon at magpahanggang ngayon. Isa lang, hindi nagbabago ang declaration na yon. Nag-iisa lang ang namatay at nabuhay para sa ating lahat. Amen po ba? Kaya sabi dito,
Paul says to his reader that they have now peace in the sight of God. Nandoon yung kapayapaan sa piling ng Diyos. At sa harapan ng Diyos, nandun yung kapayapaan. Bakit? Sa mata ng Diyos, pinatawad niya ang lahat ng tumanggap at kumilala kay Jesus as their Lord and Savior. Ang tanong, tinanggap niyo na po ba si Jesus sa inyong buhay? Amen po ba? So, pinalaya na po kayo. Amen. So, dapat nakikita natin yung kahalaga na yun. Kasi, ito yung declaration ni Paul. Una, pinakita niya yung benefits ng buhay ng isang Kristiyano at nandun yung declaration niya na talagang ang ating Panginoon lang ang talagang nagbigay nito. Kasi, sa piningin ng Diyos, ang anak ng Diyos na kanyang nilikha ay perfect. Nagkasalaman yan, pero nandun ang pagkakataon at palaging binibigay ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kahit sa atin ngayon, kahit sa mahal-mahal natin sa buhay, pag tayo gumawa ng hindi natin nagustuhan, nakasala tayo sa ating mga mahal sa buhay, nandun pa rin dapat yung pagpapatawad tulad ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi pwede sabihin, hindi na kita papatawarin, lagi mo namang ginagawa, lagi mong inuulit. Tayo nga paulit-ulit ginagawa din natin na kasalanan sa ating Panginoon, di ba? Pero, hindi nawawala yung biyaya ng Diyos para tayo ay magkaroon ng access sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba. Amen po ba? Letter B, in verse 2, Paul is saying that those who are in Christ have no access. Paul is saying that those who are now in Christ have now access by faith to the grace of God. Ito yung sinasabi ni Paul sa mananampalataya ng Romans. Sa lahat ng nasa kanila na si Kristo, nagkaroon na siya ng koneksyon sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at ang biyaya ng Diyos ay kanyang tinatamasa. Amen po ba? Biyaya ng Diyos po na tayo ay araw-araw ay nakakasurvive. Biyaya ng Diyos po na sa araw-araw ng ating buhay, tayo po ay nagtatagumpay. Hindi po sa kalakasan natin yan at karunungan at kagalingan. That is grace by God through our faith sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And then sabi niya, by the grace of God, where believers can stand. Nandun yung access natin sa pananampalataya, sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo ay nakakatayo ng diretso. At sa harapan ng mga tao, nakakatayo tayo at nagpapatuto kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? And then sabi dito, what is grace? It is unmerited favor of God. Yung biyaya na talagang yung favor ni Lord, yung mga biyaya na ating tinatamasa. Ano man ang biyaya na meron tayo, that's from God. Kayamanan, kaalaman, karunungan, kagandahan, o kaningningan, o katanyagan, that is by grace of God. Hindi po sa atin yan. Kaya ang Lord ang dapat nating napupurihan. Hindi dapat, ngunit binigyan ng pagpapala, dapat sanang parusahan, ngunit sa halip ay pinatawad sa lahat ng pagkakasala. This is the reason why we Christians are rejoicing as we gather together. Kaya dapat, pag nag-gather tayo, dapat nandun yung joy. Kasi nakikita mo yung kapatid mo na hindi mo nakita ng isang linggo. Kasi hindi ka naman pupunta hindi naman tayo lahat nakakapunta ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Sometimes, ang iba, Sunday lang. So, Sunday mo lang nakikita ang kapatid mo. Dapat, kailangan nandun yung joy. Nagre-rejoice ka. Makikita ko naman si Brad Johnny. Ayun ha? Tapos, pinagpala ka. Pwede kong bigyan si Brad Johnny ng isang kopya. Diba? Tinapay. Mahilig kasi siya sa tinapay. So, doon mo makikita yung rejoice ng puso mo pag ikaw ay nakaka-attend ng mga ganitong gathering. Kasi hindi po pwede na walang gathering. Sabi nga ni Sister Joy, hindi pala po pwede sa isang Kristiyano na walang fellowship. Yes po, pag walang fellowship, it will not grow. Kung paano natin i-handle ang bawat isa, kung paano natin tatanggapin ang bawat isa, kung paano natin mamahalin ang bawat isa, at kung paano natin mapagtsatsagaan ang bawat isa. Grabe, pagtsatsaga, no? Yes.
Kasi ang Diyos pinagtiyagaan tayo hanggang sa tayo ay naniwala at nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya tayo, nagtiyatyaga din tayo para matanggap natin ang bawat isa at para mailapit natin ang bawat isa sa Panginoon. Okay, letter C. Now, we as the redeemed people of God. Kasama ka ba doon, kapatid? Amen. Na-redeem ka ba sa pamamagitan ng Panginoon? Because that is God's plan. The first day pa lang na tayo ay kinreate ng Diyos, meron na siyang plano para tayo ma-redeem. Di pa nga tayo nagkakasala na alam natin, di ba, nabuo tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, di natin alam na may kasalanan na pala tayong kasama na ipinanganak. Pero ang God's plan ng Panginoon ay ma-redeem ang bawat isa. At yun po yung ginagawa ng ating Panginoon sa panahon ngayon at yun ang ibinabahagi ng mga kumikilala sa Panginoon na ang nagbigay ng daan para magkaroon tayo ng pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Kaya hindi napuputol o hindi natatapos ang pagbabahagi ng salita ng Diyos hanggang hindi pa dumadating ang ating Panginoon. So sabi nga, ngayon pa lang, ibigay na natin ang todo, kaya todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Todo bigay. Di ba? Ibigay natin ng todo yung ating pagsunod sa Panginoon. Ibigay natin ng todo yung ating pananampalataya sa Panginoon. Magpaghamit tayo ng todo bigay. Sabi ng kanta, di ba? So, doon natin makikita yung kabutihan ng Panginoon. And then, sabi dito, as the redeemed people of God and fellow heirs with Christ. Grabe, no? Na-redeem na tayo, kasama pa tayo sa tagapagmana ng Panginoon dito sa lupa at sa langit. Amen ba? Palakpakan nyo nga ang buhay nyo. Kasi naging naligtas ka na, naging tagapagmana ka pa, nakasama ng ating Panginoon dito sa mundo at sa kanyang kaharian. Amen ba? At doon mo makikita yung kabutihan ng Panginoon. We are, by grace through faith, regarded as righteous in the eyes of God, together with the disciples and apostles in the sure promise of the hope of God's glory, when our bodies will be changed in the twinkling of an eye to become like Jesus in His glorious, glorified body. Amen po ba? Kasi that is God's promises na tayo ay karating sa kanyang kaharian at tayo ay makakapunta doon kung tayo ay papalitan ng glorified body ng ating Panginoon. Nasa isang kurap ng ating mata, napalitan ng ating katawang panlupa at napalitan ng katawang panglangit. Amen po ba? Kasi ang ating katawang ito, hindi makakarating po ito sa langit pag hindi pinalitan ng ating Diyos. Kasi hindi pa man tayo nakarating doon, natutunaw na ang ating katawang lupa. Kasi hindi po kaya ng ating katawang lupa ang init na pagdadaanan natin doon. Kaya sabi ng Panginoon, papalitan ko yan sa isang kurap ng mata, nabibiyang kita ng glorified body. Gusto niyo po ba yon? Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. So doon natin makikita yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay binigay natin sa atin ng Panginoon yung biyaya na muli na magka-access tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos at makapiling natin ang ating Panginoon. Pero those who not receive Jesus Christ as their Lord and Savior, hindi sila makakapasok noon. Hindi nila mararamdaman ang mga nararamdaman natin. At hindi nila tatamasain yung mga pagpapala na meron tayo. Hindi sila kasama sa tagapagmana sa mundong ito at hindi sila kasama sa tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Masarap na maging tagapagmana. Amen po ba? Tapos na yung shining inheritance. Sino ba nanonood nun, di ba? Yung pangakayamanan talagang pinag-aaway-awayan. Pero tayo, ang kayamanan na sa langit, hindi natin pwedeng pag-awayan. Gagawa tayo ng paraan para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, in verse 3 to 4, God through suffering has produced in us a character full of hope. Tingnan mo, nakita mo, even ang ating Panginoon, nag-suffer siya para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Diba? Nag-suffer siya sa lahat ng mga kanyang nilikha para muli niyang mabigyan ng panibagong buhay. At sa suffering na to, even us, sabi ng ating Panginoon,
nagbubunga ito ng full of hope sa buhay. Kaya walang dapat na hindi nawawala ng pag-asa. Dapat anumang hirap ang ating pinagdadaanan, nakikita pa rin natin si Kristo sa ating buhay. Amen po ba? So letter A. Verse 3, Paul reminds his reader that as Christian, even in the midst of pain and sufferings, dito tayo nawawala. Ang mga mananampalataya dito nawawala. Sa middle ng kanilang pagsasuffer, nawawala. Humihinto ang iba. Tumatalikod ang iba. Nangihina ang bawat isa. Pero ang encouragement dito ng ating Panginoon, through His suffering, dapat dito nagbubunga ng higit na pananampalataya na meron tayo. Amen po ba? Paul reminds his reader that as Christian, even in the midst of suffering, we can and must see suffering allowed by God to produce in us endurance. Diba? Grabe. Pag hindi natin nakikita yung paraan na yon, na hindi tayo lalapit sa Panginoon, hindi ito magbubunga. Dito magbubunga. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung bunga na magkakaroon tayo ng endurance sa ating pananampalataya. Maraming tao ang takot mahirapan at harapin ang problema ng buhay. Isa ka na ba doon, kapatid? Isa ka ba doon na ayaw mong harapin yung problema at ayaw mong harapin yung hirap? Hindi po pwede na hindi natin haharapin yon because that is part of our faith. That is part of our growing in our faith. Amen po ba? Nagmamature. Dapat tayo sa mga sufferings na meron tayo. Sabi ng BFF ko, pag ganyan na ang sistema, nangihina na ako. Minsan ayaw ko nang tumuloy. Pero hindi dapat titigil. Amen po ba? And sabi po dito, ang gusto ng Diyos, sabi niya, maraming taong takot mahirapan at harapin ang problema ng buhay. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging matibay sa pagsubok. Matibay ka na ba? Kaya pa ba? Okay, kaya pa. Kaya pa kasi nakakatayo pa tayo. Kaya pa, nakakangiti pa tayo, di ba? Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging matibay sa pagsupog upang hindi madaig ng tukso ng dyablo. Naniniwala ba kayo? Alam niyo po ba na ang dyablo ay 24/7 na umaalagid-aligid sa ating buhay? Because that is time na makita niya saan tayo manghihina. Take note, always remember kung saan tayo mahina, doon tayo dinadali ng dyablo. Kaya kung saan tayo mahina, dapat doon tayo lubos na nagtitiwala sa Panginoon para ma-overcome natin ang mga bagay na ito. Amen po ba? Hindi po pwede na ayoko nito, ito lang ang gusto kong harapin. Sabi niya. Okay, letter B. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Di ba? Pag ikaw ay matyaga sa lahat ng iyong gagawin, may bungang maganda. Pero pag di ka nagtiyaga, tinigilan mo, walang bunga yan. Kahit sa trabaho, kahit sa pag-aalaga o sa pagninegosyo, pag hindi ka nagtiyaga, wala kang magiging bunga. Lahat ng pagtitiyaga ay may bunga ng maayos. Di ba? Sabi niya, nagbubunga ng katatagan, nais ni Pablo ng mga taga-Roma ay matutunan nila na ang mga sufferings ng kanilang nararasan can be an opportunity to grow in faith. Amen ba? Yun pala yun. At ito yung gustong ipamalay ni Paul at ito yung gustong ipamalay ng Diyos sa mga mananampalataya noon at hanggang ngayon na ang mga sufferings na meron sila, ito yung dapat na nakikita natin. This is an opportunity to grow our faith. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Na ang sufferings na ito ay hindi dapat magdala sa atin ng paglayo sa Panginoon. Kundi ang sufferings na ito ay dapat magdala sa atin ng patuloy na pananampalataya at katatagan sa pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? And move, sabi niya, can be an opportunity to grow in faith and move to closer to God. Diba? Nagiging closer ka sa Lord. Kasi Lord, sa lahat ng meron kang suffering, si Lord ang kausap mo. Si Lord ang kasama mo. Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng katagumpayan. Si Lord ang inaasahan mo. Kay Lord ka dumidepende. Kaya ito yung nadidevelop sa iyo. Mas nagtitiwala ka at lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? And then,
Suffering produces endurance. And endurance is the result of patience and experience. Kaya dapat nandun yung katatagan natin sa sufferings na meron tayo. At nagbumuga ito ng maganda. Yung pagtsatsaga. Kailangan may pagtsatsaga. Hindi po pwede na ang isang tao ay walang pagtsatsaga sa buhay. Kasi the first day pa lang ng ating buhay, may pagtsatsagang kasama. Diba? Sa maliit, pagtsatsaga para ikaw ay makatayo, para ikaw ay maging maayos ang buhay mo, nag-aral ka, sumusunod ka sa magulang mo na nagtsatsaga, at pag ikaw ay sumusunod, naaayos. Pero once na ikaw ay hindi sumunod, hindi ka makinig, mali ang kapupuntahan mo. Diba? Nakakatuwa na isipin ng mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Kaya wala po dapat na anak ng Diyos na hindi mamumunga ng katatagan sa pananampalataya na meron tayo. Amen po ba? Letter C. Ay, tama ba yun? Now, ano ba yun? Tama ba? Ha? Walang puntos. Pangalawa na. Letter B. Ayan. C, okay. Character produces hope, and ang pag-asa ay regalo or a gift from God that is strengthening through experience. It is the confidence that God will fulfill His promises sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Amen po ba? Talagang yung character natin, dapat nakikita natin yung resulta ng ating karakter na lumalago pa yung pananampalataya na meron tayo. Lumalago pa yung pag-asa na meron tayo. Kasi mas nagtitiwala tayo. Kaya ang karakter natin nagkakaroon ng bunga ng pag-asa. Kasi ang pag-asa na yon, regalo na tinanggap natin sa Diyos. At yung regalo na yon, na tinamasa natin sa Panginoon, nagbibigay sa atin ng katatagan. Sabi niya, that is strengthening through experience. It is the confidence that God will fulfill His promises. Maging sa ating kapanahunan, maraming tao ngayon ang nawawala ng pag-asa sa buhay. Kabilang ka ba doon, kapatid? Hindi. Dapat hindi tayo kabilang doon. Kabilang man tayo doon, dapat makita natin ngayon na ito pala ay biyaya sa akin ng Diyos. Kasi nagbubunga pala ito ng pag-asa sa sufferings na meron ako. Na nagbubunga ng magandang pagtitiwala sa Panginoon sa sufferings na meron ako. Kasi we are prone. Lahat ng Kristiyano prone dito. Na-encounter niya ang lahat ng ito. Kasi dito tayo sinusubok sa katatagan ng pananampalataya na meron ang bawat isa. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, maging sa ating kapanahunan, maraming tao ngayon ang nawawala ng pag-asa sa buhay. Bilang mga anak ng Diyos, we can be a great help on people who are oppressed and discouraged. Tayo, kayo, ako, tayong lahat. Tayo dapat ang magiging daan para matulungan natin yung tao na yon. Kung tayo ay tinulungan, naabot tayo ng mga nagbahagi ng salita ng Diyos, kaya tayo narito ngayon, kaya nakilala natin ang Panginoon, kaya tayo ay sumunod sa Panginoon, kaya tayo ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng kapayapaan dahil sa kanila. So, dapat tayo rin ay makaabot sa mga ganong tao na yung nadidepress na sila, nadidiscourage na sila sa buhay nila. You are the one na dapat makaabot sa Kanya. Tayo yun. Kasi kung anong binigay sa atin ng Panginoon, dapat maranasan din nila. Kung sila ay nandun, lugmok na sila sa depressed life nila, sa discouragement life nila, dapat mapalakas natin sila. Amen ba? Kaya ba? Kayang-kaya. So we can lead them to God and share our experience how God transformed our lives. Amen po ba? Through our experience. Kung paano tayo na-reach ng salita ng Diyos, kung paano tayo nabago ng salita ng Diyos, at kung paano tayo pinalakas ng salita ng Diyos, at
kung paano tayo binago ng salita ng Diyos, we must to share them. We must to encourage them para sila din ay magtiwala sa Panginoon. Meron bang silbi ang buhay natin? Meron bang purpose ang buhay na meron tayo? Sabi nga yung ating concert next month, the title is the purpose ba yun? The great purpose, di ba? So makikita natin na may purpose pala ang ating buhay. Okay, next. In verse 5, sabi dito, ito yung maganda na binigay sa atin ng Panginoon. God, through His love, He poured on us the Holy Spirit to overcome hopelessness. So, ibig sabihin, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, God is there to give us victory. At sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagkakaroon tayo ng katagumpayan. Amen po ba? Okay. Kalabitin mo nga po yung katabi mo. Okay pa ba siya? Gising pa ba siya? Nakikinig pa ba siya? Tapos pala ang katabi mo hangin. Di ba? Dapat ang tatalibigin mo, okay pa ba ako? Okay pa ba ako? Gising pa ba ako? Okay. In verse 5, sabi po dito, now Paul conclude by saying, Church in Rome, hope will never put them to shame. Di ba? Huwag dapat ilalagay yung pag-asa. Kami yung nawawala ng pag-asa or na kahihiyan. Huwag nating alisin yon na yung pag-asa natin sa Panginoon ay hindi mawala. At ito rin yung encouragement ni Paul sa Church of Roma na dapat hindi nawawala yung pag-asa sa kanilang puso at sa kanilang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin dito ni Pablo? Ang sino mang nagtiwala sa Diyos ay hindi siya mapapahiya. Amen ba? Sabihin niya natin, thank you Lord, di na pala ako mapapahiya. Di ba? Kasi nasa atin na si Lord. Nasa puso na natin ang Espiritu ng Diyos na nagre-remind, nagre-rebuke, nagkukumbik sa buhay na meron tayo, kaya hindi na natin mailalagay sa kahihiyan ang buhay na meron tayo dahil ang Diyos na ang napapahiya pag tayo ay napapahiya. Amen po ba? And sabi dito, ang sino mang nagtiwala sa Diyos ay hindi siya mapapahiya o mabibigo sa kanyang inaasahan dahil ibinuhos na ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Amen ba? Ang sarap namnamin yung pagmamahal ng Diyos dahil ang lahat ng biyaya ay ibinuhusan ng Panginoon sa lahat ng sumampalataya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Wala nang alalahanin pa. Ganun ba yun? Di ba? Wala ka nang alalahanin pa sa piling ng Diyos. At dahil doon, nakikita natin na yung revelation, letter B, yung revelation na binibigay ng Panginoon o ni Paul sa atin. Paul reveals that the very emotion of God, of His love toward His people has already been poured in His people hearts. Nasa puso na natin yun. Nasa puso na natin ang Espiritu ng Diyos na ibinigay na ng Panginoon. Sa panahon nila Paul, wala pang Espiritu ng Diyos para sa kanila. Pero sa panahon natin ngayon, the Holy Spirit is with us. The first thing pa lang na kumilala, nanampalataya, kumilala, tinanggap natin ang ating Panginoon, nandiyan na ang Espiritu ng Diyos. Kaya we are so blessed as a Gentiles na ang pananampalataya na meron tayo ay may bunga kaagad kasi kasama na natin ang Espiritu ng Diyos. We are the temple of the Lord. Na tayo yung pinamamahayan ng banal na Espiritu, kaya tayo ay nagtatagumpay. At kung tayo ay hindi nagtagumpay, sabi natin, pero na kung hindi nakikitang nagtatagumpay, hindi sila nakatun sa ating Panginoon. Nagkukulang sila ng pagtitiwala sa Panginoon, nagkukulang sila ng pagsasaliksik sa Panginoon, at nagkukulang sila ng intimate relationship sa Lord pag hindi sila nagtagumpay. So, anong kailangan gawin? Bumalik sa Panginoon, magpakumbaba, tanggapin ang pagkakamali at mag-repent sa Panginoon, and then umpisan uli na i-restore ang relationship sa Panginoon. Parang sa pamilya, pag nagka-problema, inaayos ang problema, and then napag-uusapan na ayusin ang problema na meron sila, nare-restore ang pamilya na nagkakaroon ng problema.
Because nandun yung kanilang kagustuhan na sila ay maayos. Ganon din tayo sa ating relationship sa ating Panginoon na dapat nare-restore ang lahat ng bagay. And then, God will always keep His promises to you and to me and for us. Yung promise ng Lord hindi nawawala. From the first day until the end of our life, nandun ang promise ng Lord. Why? Because God really loves you. The first day na nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya ito ng perfect through eternity. Not only for this world, but with His in heaven. Nakikita natin, sarap pala ng pagkalikha sa akin ni Lord from here to eternity. Talagang hindi ako iiwanan ng Diyos kasi ako ay nilikha ng Diyos. Kaya nga merong kagad inisip si Lord na redemption para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo para hindi tayo mapawalay sa ating Panginoon because His promises sa bawat isa sa atin, kasama tayo from the beginning until the end. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang Diyos. And then sabi dito, through the Holy Spirit, God will always keep His promises to Christian because His love for us. Ganon tayo kamahal ng Diyos at ganon tayo kaimportante sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ganon pala ako kamahal ni Lord. Di ba? Importante pala ako sa Panginoon. Kaya hindi niya ako iniiwan at hindi niya ako pinababayaan. Okay. Siguro pa pwede na tayong tumayo kasi last letter C na tayo. Yan. Sabi sa atin sa letter C, to us Christian now, it is not just that God is powerfully able to do what He has promised. Ito yung promise ni Lord sa Church of Romans na kanilang sinulatan ni Paul at dito sa Church sa Pabahay at sa lahat ng kumilala sa Panginoon, yung powerfully able to do what He has promised. Nagpapatuloy. It is not just that God is good, it is because He cares about us deeply. That each of us actually carries His love inside of us through the Holy Spirit. Ang sarap po, nanamnamin ang pagmamahal ng Diyos. Kasi ibinigay niya ang Espiritu niya sa atin. Para tayo ay ma-guide, para tayo ay ma-remind, para tayo ay makumbik, para tayo ay ma-rebuke. That in that way, hindi ka na dapat nag-iisip na lumayo sa Panginoon. Hindi ka na dapat mag-iisip na tumigil sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi napakabuti ng Diyos sa regalo na binigay niya sa atin. Buhay ng ating Panginoong Jesucristo ang ibinigay niya sa atin at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananalaytay o na nandyan sa ating puso. Hindi tayo nawawala ng kalakasan para tayo ay magtagumpay. Yan, sabi dito, carries His love inside of us through the Holy Spirit. We have now the power through the Holy Spirit to overcome hopelessness. Wala. Naisa man sa atin ang dapat na hindi magtagumpay. Kasi ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. At lahat ay ma-overcome ang walang kapag-asang buhay kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. At kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, at kung tayo ay naniniwala na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating puso because of our faith. Because of our yung faith na tinanggap natin sa Panginoon. Na dapat, thank you Lord. Isipin mo kapatid, sa buong isang taon na nakaraan, yung hopelessness na meron ka. Pinagtagumpay ka ng Diyos na makarating sa 2025. That is blessing to our Lord. Na binigyan ka niya ng kakayahan na magtagumpay, na magkaroon ng victory to see this 2025. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin ngayong 2025. Pero ang binigay sa atin ng talata,
kaya nating i-overcome anuman ang pagsubok, suffering, sickness, and trials na ibigay sa atin ng 2025. We can overcome all these things sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa ating puso. Ang kailangan lang natin is always connect to our Lord Jesus. Always read the Word of God. Obey His command. Meditate His Word day and night. And you have intimate relationship to the Lord. And that things na makapagbibigay sa iyo ng katagumpayan. Huwag nating hayaan na manghina tayo. Huwag nating hayaan na madisip tayo ng dyablo. Huwag nating hayaan na madisip tayo ng mundong ito. Huwag nating hayaan na matalo si Lord sa buhay natin. Kailangan si Lord ang nagtatagumpay sa atin dahil si Lord ang lumaban para sa atin. Si Lord ang namatay para sa atin. Si Lord ang nabuhay para sa atin. At higit sa lahat, si Lord ang patuloy na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa araw-araw ng ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? At napakabuti po ng Diyos. Grabe, alam niyo po, walang kasukat kalagyan dapat ang ating kagalakan sa buhay na meron tayo. Dahil ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Yung character, attitude na meron tayo, na gustong baguhin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtanggap natin sa Panginoon. At sa higit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin, ang kailangan lang natin magpaturo tayo sa Lord. How we can change our life, how we can change our attitude, how we can change our character. Through the help of the Holy Spirit, we can do everything na hindi natin kayang gawin para sa sarili lang natin. Ang Panginoon ay may plano sa iyo, kapatid. Hindi ka tinawag ng Diyos para hindi ka niya gamitin. Tinawag ka ng Diyos para gamitin, para pagpalain, at para maging daluyan ng pagpapala. Dahil ang pagpapala na meron ka, ito ay daluyan para maipakita mo kung paano ka pinagpala ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating kahinaan, nandiyon yung biyaya ng Diyos na patuloy natin tinatamasa. Amen. Sige po, tayo po ay umamit sa Lord. Walang hanggang katapatan. Tapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Namnamin mo yung kanta, kapatid. Yes, Lord. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y taging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalagitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
Lord God. Salamat, Panginoon o Diyos, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na aming napagbulay-bulayan. Salamat sa iyong reminder, O Lord God, na ang walang pag-asang buhay ay binigyan mo ng pag-asa. Dahil sa pananampalataya na meron kami, na ikaw ay aming kinilala, tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At dahil sa pananampalataya na ito, O Lord God, ang iyong biyaya ay aming tinampasa. Biyaya sa aming pisikal na buhay, biyaya sa aming espiritual na buhay, Panginoon, dahil nandun ka, Panginoon, para kami ay pagpalain. Kaya Lord, sa umagang ito, O Lord God, patuloy na ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat isa, Panginoon, na kung paano sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, all suffering we encounter in this year, Panginoon, kami ay magtatagumpay dahil ibinigay mo ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa aming puso. Lord, we have a power to overcome all this suffering, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya na meron kami at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa aming puso. Salamat, Panginoon, sa iyong revelation sa umagang ito. Salamat sa iyong reminder sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo sa amin. Higit sa lahat sa katagumpayan na binigay mo sa amin. Dahil mayroon po pala kaming pag-asa sa piling mo po, Panginoon. Dahil ito po ang reward sa pananampalataya na meron kami, Panginoon. Pag-asa na nagbibigay ng kapayapaan, kapayapaan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na pinaniwalaan at tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa umagang ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, at lahat ng may pag-asa, kapayapaan at buhay na walang hanggan ay tumigaw ng malakas na Amen!